Ayan, medyo malabo, pero okay na yun siguro. So, okay, it's May 23, 2025, and exactly 10 years nung nakapasa ako sa LET. So, this story or this vlog is all about how I pass the LET at paanong nangyari naka-take 3 ako bago ako nakapasa. So, I really remember, pausan pala ako. Pero okay na yan, medyo yagit, namaya ako late. So, I really remember, when I graduated college in 2013, so ang focus ko talaga is makapaksa agad sa LET para syempre makapag-public. Kasi during that time na hindi pa kakailangan ng years of experience para makapasok ka sa DepEd. Ngayon kasi talagang kasama na siya sa competition at malaki yung points niya para makapasok ka. After graduation, nagkaroon kaagad ako ng trabaho kasi parang election period. So, tumulong ako sa parang kampanya kasi isa nga ako sa scholar ng aming governor during that time. And then, May 30, pumunta ako dito sa Bicol. Trabaho ka agad, dire-diretso yun. Hanggang, kasi ang goal ko mag-exam ng September LET examination 2013. June 2013, nag-file ako sa Lucena PRC. And then, ito na yung kwento doon. Dahil nga empleyado na ako, nagtuturo na ako sa school. Medyo malayo yung tinuturo ko doon sa nire-review ko. By the way, ang course ko pala is Business Education. So, ang pinakamalapit niya is TLE nung mag-file kami. Kasi yun din naman ang advice sa amin na pag kami ay mag-take is TLE yung kunin namin. Habang lumalapit yung September examination, hindi ako nagre-review. Kasi nga medyo naging busy ako sa trabaho, nag-enjoy ako. And then nakadagdag pa doon na yung mga estudyante ko is mga out of school youth na halos kaedad ko lang. Hindi naglalayo yung edad namin. Minsan kaedad ko, minsan may mga estudyante din ako mas matanda pa sa akin. So dahil nga medyo fresh graduate, is bata pa, talagang medyo may pagka-immature pa. Every weekend na dapat magre-review ako, nagsuswimming kami. Tapos yung klase pa namin is may morning, afternoon, and evening shift. So, paano ka ba magre-review dun? At during that time, hindi pa uso yung review center. May mga review center na naman, pero unlike ngayon na, pwede ka mag-online review, pwede ka mag-apply online, magbayad online, may mga final review whatsoever. During our time, may review center na pero you need to travel and to go to the city kung saan nakalocate yung review center para magkapag-review ka. At kailangan mo din talagang umupa ng bahay, malapit doon sa review center o doon sa location para, yun. Tigil ako ng September examination, 2013. Kailangan ko gumising ng maaga kasi 2:00 from our bahay going to Lucena. Nag-exam ako sa St. Anne College. Malapit sa terminal Lucena. Madali naman hanapin. 2:00. Kasama ko yung nanay ko mag-exam. So, dalawa kami sa van. Yung van is sa klase ko. So, parang nagbayad din lang kami na pamasahe. So, nag-exam na. Nandun kami sa examination. Nag-exam ako. Pero ang gusto ko, ang goal ko, dapat, kasi yung sa amin is, secondary education. So, meron kami Gen Ed, Prop Ed, at majorship. So, ang goal ko, dapat ako kung kauna-una lagi magpapasa. Kaso, pagdating ko ng Gen Ed, I think ako kaunahan ako nagpasa eh. Pero pagdating ng Prop Ed, pinauna sa akin magpasa. Together with the majorship. Yun nga na, naging problema ko dahil pag minauna sa akin nagpasa, nagkakaroon ako ng cramming. Yung parang, oh my God, nagpasa na sila. So, nawawala na yung focus ko sa sinagutan ko. Pero actually, the reason is, hindi talaga ako confident na mag-exam during that time kasi hindi nga ako nag-review. Parang wala lang, nag-review lang ako. During that time, ayoko talagang mag-review. Kaso nga lang sabi ng ate ko, ipapatuloy mo yan kasi nag-take ka na.
So kung bumagsak ka, at least alam mo kung ano yung pagdadaanan. Yun na nga, nag-exam ako. Kasama ko yung nanay ko, pag uwi kasama ko pa yung nanay ko. Yung nanay ko naghihintay sa food court or canteen mismo, cafeteria noong school habang nag-exam ako hanggang alas 3 ng hapon. Kasama ko yung nanay ko. So, ganoon ako ka mamas boy. Mga around December ata lumabas yung result. Gabi siya. Mga 7 a.m. At during the time, lagi ako mag-isa sa school. Paggabi, mag-isa lang ako dyan. Especially weekend. I think lumabas yun, hindi ko alam kung Friday or Saturday night. Lumabas yung result. At syempre, nag-i-scroll ka. Una ko nakita yung mga classmate ko. May ilang akong classmate na nakapasa. Pero sila yung mga nag-review center. Hindi ko nakita yung pangalan ko. Syempre, malungkot. Disappointed. Pero, mas nangibabaw yung acceptance na hindi ako nag-review nga. So, parang wala naman ako ibang sisisihin ko din sarili ko lang. So, sabi ko na, sige, ulit na lang uli ako. Sabi ko, okay, magpa-file ako. During 2014, yung examination ay hindi March and September. During that time, parang January at August ata. Para something August, kasi this September, August naganap yung another exam. Nag-file ako for the August LET examination. Pero ngayon, may nakilala akong barkada. Kapatid siya ng estudyante namin, which is mag-i-exam din ng LET. Tapos, same majorship ko, which is DLE. Pero, kung ako graduate ng education, siya nag-methods lang. So, medyo naging madali kasi may nakilala akong ka-major ko. So, may mga reviewers siya. Binibigay sa akin. Ako naman nagda-download lang, nakikinig lang sa YouTube. So, yun yung naging routine ko. Pero, hindi din ako nagre-review. In short, talagang hindi ako nagre-review. Kasi nga, na-assign na ako nun sa mga community base sa iba't ibang bayan na magturo. So, parang wala. Sige, magtuturo lang ako. Pero, wala sa utak mag-review. Parang nag-review ako is 2 months, a month before or weeks before yung examination. Pero hindi talaga yung todo review, yung basa-basa lang. Tapos binabasa ko lang yung binibigay na reviewer noong nakuha kong barkada na kapatid nga ng estudyante namin. Tapos Lucena pa din yun, St. Anne pa din. Pero nakakatawa, alam niyo, same yung kwento. Kasama ko yung nanay ko, gumising kami alas 2, nag-exam ako. Pero ngayon, may something, nung mag-i-exam ako, kaunahan ako nakatapos sa Gen Ed at saka sa majorship, pero hindi sa Prop Ed. Tapos, yung nagbabantay sa amin, I think, criminology graduate siya. Tapos, ang dali ko na ipasa. Tapos, sabi niya, sir, ang galing mo naman, ang dali mo na ipasa. Sabi, naipasa yung papel ko daw. Pinasa yung papel ko. Ang dali-dali ko daw. Siguro sir, cum laude ka. Gumano siya sa akin. So, Diyos ko po, hindi niya alam. Minadali ko kasi hindi ko alam kung ano yung mga sagot doon sa tanong. Ayun, paglabas ko ng room, pinuntan ko agad yung nanay ko. Sabi niya, kumusta? Sabi ko, ewan. So, still, parang wala pa din ako sa sarili ko na tanggap ko na parang malabo pa rin makapasa. Pero hoping na, alam mo, may swerte o kaya may himala. Lumabas yung result is I think, mga October na. October lumabas yung result. Tapos, kung nung first day ko is nasa school ako gabi, ngayon lumabas yung result is hapon. Nasa community base ako. Pauwi na ako ng school. Tapos, nasa jeep ako. Magka-chat kami nung barkada ko na nag-take nga din. Pero nag-take siya sa Legazpi, hindi siya sa Lucena. Tapos, nag-chat siya. Sabi niya, sir, may result na yung LET. Sabi ko, kumusta sir? Kumusta yung pangalan mo? Yung pangalan niya muna tinanong ko. Sabi niya, sir, wala yung pangalan ko. Sabi ko, oo sir. Sabi ko, sir, kumusta yung pangalan ko? Nakita mo ba? Sabi niya, sir, may mga apelyido ka dito, pero hindi mo pangalan yung nakalagay. So, apelyido ka lang, pero yung pangalan ko wala doon. Yung first name ko. Yung last name meron, pero wala apelyido talaga. So, sabi ko sa kanya, sige, okay lang yun, sir. Retake na lang ulit tayo. So, parang ganun.
During that time, gusto ko sanang malungkot, mag-breakdown, mainis, kaso nga lang nasa loob ka ng jeep, ang dami mong kasakay, ang dami mong katabi during that time. So parang minumuni-muni ko, kinalma ko yung sarili ko, okay lang yan, mag-take na lang uli, mag-retake na lang, enjoy ka naman sa trabaho mo. So parang nagkakaroon ako ng, alam mo yung pinapaka, nag, ano ang sarili ko na okay lang yan, sige, mag-retake na lang uli, retake ulit, agad tayo, March examination 2015. Sabi niya, sige sir. So, yun na nga, nag-take kami. Tapos, naalala ko nun, parang nag-Christmas kami sa Baguio. Kasi wala talaga akong reviewer. Wala akong kasing reviewer na kahit ano, kundi yung mga papel lang na dinadownload ko sa online, YouTube. Tapos, may reviewer naman na parang pamphlet na binigay sa school, sa PUP na pinaserox namin. Pero yun lang. At parang tingin ko sa ulo ko na yung laman nun eh. Punta kami sa Baguio, doon kami nag-Christmas. Habang naglalakad kami doon sa sentro ng Baguio, may nakita ako National Bookstore. Sabi ko, pwede pong pumasok sa National Bookstore. Kasi nga, dito sa SM Dago, wala akong makitang reviewer ng TLE Major. So, pagpunta ko doon sa SM Baguio, National Bookstore ng Baguio, hindi sa loob ng SM, nasa labas siya. Naglakad ako, may nakita agad ako, nag-iisa na lang siyang libro ng majorship, tapos TLE ang subject. Kinuha ko agad, binili ko. Tapos sabi ko, okay, meron, very good, sabi ko ganyan. Tapos, January file kami. Nag-file kami ng barkada ko. Kasi nga parang filing is January, last, hindi ko alam kung deadline is January, basta nag-ano kami. That's January 9, nagbiyahe kami papunta ng Legazpi. Ang hirap ng pinagdaanan namin, ang haba ng pila, as in, mas worse siya kaysa sa pila sa PRC Lucena na hindi ako nai-stress. Pero sa pila sa PRC Legazpi, my God, kasumpa-sumpa during that time. Alam mo yun, kung meron ako pa niya rin pinasabog ko na sobrang inis ko. Ipapila ko sa PRC Legazpi during that time. So, natapos naman kami hapon na. Tapos kinabukasan, January 10, pagkagising ko, nabasa ko yung text ng kapatid ko. Sabi niya, kuya, sabihin mo daw kila auntie na patay na si lolo. So parang, alam mo yun, parang yung langit at lupa. Yung kagigising mo pa lang, wala ka pang imik. Tapos bigla na lang yun ang mababasa mo. Medyo malungkot kasi nga, siyempre, ang laki din naging part ni lolo sa buhay ko. Pero during that time, dahil nga siguro pat namatay si lolo, nagkaroon ako ng urge na mag-review talaga. To the point na even pag may bakanteng klase, nakikisuyo ako dun sa mga ilang estudyante ko na reviewin ako. Yung they are going to read the question and I'm going to answer. Pero naging technique ko nun is kung dati nagsasagot ako sa papel. Ngayon hindi. Pinababasa ko sa kanila yung tanong. Tapos sinasagot ko agad. Ang technique ko lang nun, question, answer, question, answer. Hindi ko tinitingnan ko yung mga, ano yung mga choices. So tapos ngayon, pinaulit-ulit ko lang hanggang sa na-memorize ko na hanggang sa alam mo rin spelling mismo, nakikita ko na sa isip ko kung saan ang page, yung tanong, kung ano yung page yung sagot, kung ilang pahina, ilang buklat. So, naging ganun na yung ano ko, especially, nag-focus ako sa majorship ko at saka doon sa Gen Ed. Kasi talagang ang hirap intindihin nung Prop Ed. Here we come. Kasi nga, sa Legazpi ako nag-exam. Siyempre, hindi ko na isasama si mama. Hindi katulad doong first at saka second take ko. Pero dito naman, before I take the examination, sabi ko yung mag-exam na ako sa linggo, ganito, ganyan. Linggo ba exam ako? Para Sunday ata. Exam na ako. Ipag-rosaryo mo na lang ako dyan ng gantong araw. Sabi ko, gantong araw, ipag-rosary mo ako. Basta during that time na ako ay nagtitik, mag-rosary ko dyan sa bahay. So yun yung billing ko sa kanya. Tapos during that time, parang habang nabiyahe kami, inis na inis sa akin yung barkada ko kasi nga review ako. Alam mo ba yun sa bus kami, siksikan yung bus pero naglalabas pa ako ng libro kasi nagre-review ako habang nabiyahe yung bus. Tapos buisit yung barkada ko kasi nga daw it's unhealthy na mag-review a day before the examination. Kahit papunta namin sa hotel, bago kami matulog, nagre-review ako. Pagkagising ko, nagre-review pa din ako. At yung barkada ko, pikon na pikon sa akin. Tapos dahil nga, tanda ko na mag-iba kami ng venue kasi nga, ako letter B, siya ay letter R.
So, magkaiba yung venue ng examination namin. Pero tanda ko nun, before ako mag-exam, nagdasal ako na, Lord, baka pwede bigyan mo ko ng sign kung papasa ba ako o hindi. Tapos ay hiningi ko sa kanyang sign. I really remember kasi nakailang beses na akong punta ng Legazpi. Hindi ko nakikita yung mayo ng buong buo. Hindi ko nakikita yung mayo. Tapos pagbaba ko nung hotel namin, kasi maghiwalay nga kami ng hotel ng barkada ko. Naghanap ako ng mga kulay puti. Sabi ko doon sa nakakulay puti sa kalsada kasi parang yung aabangan nila is papunta doon sa way na pupunta na school na pupuntahan ko, which hindi ko pantaga na puntahan pa. Sabi ko, sir, saan po ang examination venue niyo? Sabi nila ay sa Bicol College, Daraga. Sabi ko, sir, pwede makisabay. Tapos sabi kasi hindi po ako familiar masyado dito. Tapos sabi nung, I think, yung dalawang babae, isang lalaki. Sabi niya, sir, pupunta pa kami ng simbahan na akit kasi yung tapat ng hotel namin, pataas yung simbahan ng Daraga Church. Sabi ko, ay sige po, makisabay din po ako pumunta ng simbahan. So, dahil nga paakit siya, nasa taas ng bundok, nasa taas ng English yung simbahan. So, pag akit namin, alam mo yung nabigla ako kasi pag huling tungtong ko doon sa hagdan, biglang bumungod sa akin, hindi yung simbahan na, kundi yung mayon, as in buong buo siya na wala siyang ulap. As in buong buo kasi nga siguro madaling araw. Wala pa masyadong distraction ng ulap kasi di pa ganong main. As in buong buo yung mayon, kita ko yung mga crack sa gilid, yung mga puno. Isa lang nasabi ko. Sabi ko, yes, papasa ako. Yun yung una kong na-emit nung makita ko yung mayon. And then we pray. Hindi na kami umatid ng misa. Kasama ko yung mga actually hindi ko nga natandaan kung ano yung mga pangalan nila. Pero sinabi nila, pero parang nakapagkwentuhan naman kami during the biyahe sa tricycle. Tapos yun, nandun na ako. Habang nag-e-exam ako, magsisimula yung examination, wala pala akong dalang calculator. As in wala. Pero kasi during the time, pwede pa kayong magdala ng calculator, basta manual lang, yung hindi siya scientific. Wala as in wala ako, ay kailangan ko ng calculator sa Gen Ed. Tapos syempre, nagsimula yung examination. Alam niyo ba ang ginawa ko? Minanumano ko yung examination. Even the computation, minanumano ko. Kung yung iba mayroong calculator, pagka-compute ako, wala akong calculator. Yung Gen Ed ko is tinapos ko siya for 45 minutes. Yung 150 questions. Tapos, kauna ako nagpasa. Parang pagkauna ko, sabi ko, ma'am, ipapasok ko na po, sabi ko sa proctor. Sabi niya, sigurado ka? Sabi ko, yes po, ma'am. Tapos sabi ko, ma'am, pwede saan po dito may pinakamalapit na mall? Kasi bibili po akong calculator. Sabi niya, meron dyan malapit. Sabi niya, labas ka. Sabi ko, abot pa naman po ako. Sabi niya, yes, meron ko pang almost 1 hour. Kasi syempre, bago para may break ata, something like that during that time. I'm not so sure. So, paglabas ko nung school, hindi ko alam kung paano ako sasakay ng tricycle o kaya jeep papunta doon sa sinasabi niyang mall na parang kalahating kilometro ang layo. Yun, tinakbo ko. Pagpunta ko doon, tanda ko yung ang nabili ko calculator is medyo maliit lang. Parang ganito lang kalaki yung calculator na nabili ko. Tapos siya, Casio. Lukat ko magkano? 800 pesos. No choice na. Sabi ko, sige na po, bilhin ko na. So, takbo uli ako pabalik. Hindi ako tricycle. Tumakbo uli ako pabalik ng busy. May oras pa naman bago magsimula yung Prop Ed ko. So, sa Prop Ed, natatawa ko kasi may mga tanong doon na pang Gen Ed na nakapasama. Which is, alam ko yung sagot. So, medyo nangamote ako doon sa Prop Ed. Pero still, ako pa rin ang kaunahan nagpasa. Then after Prop Ed, lunch break. Lunch balik uli ako. Doon ako nakikinig yung mga hinaing ng mga nasa table ko na parang sabi nila is pang 8 take nila daw. Kasi seat number 7 ako. Yung seat number 9, babae siya na sabi niya pang 8 take nila daw. Ganito ganyan. Grabe yung prayer niya talaga. Tapos iba ang dami reklamo na pang ilang take nila. Ganito ganyan. May pang 5, may pang 4. So ako sabi ko, oh my God. Ako nga pang 3 pero parang mas may malala pa pala sa akin na nakailang ulit na. And then, tanda ko, it's May 23, 2015, lalabas yung result. Yun yung pinakang balita. May 22 ng gabi, nagkausap kami ng barkada ko. Yung barsa na ganito ganyan. Sabi niya, sir, ganito ganyan. Sabi ko, sir, kinakabahan ako para bukas. Pero ako, sir,
palagi ng loob ko, pag bumagsak ako, magre-retake na lang uli ako. Tapos, ano sir, magre-review center ako. Sabi ko dun sa barkada ko. Pero ang sabi niya sa akin ay ako sir, hindi. Tiwala na akong papasaan na ako sir. Yun yung pagkakasabi niya. Ako sir, nagtiwala na ako sir, very positive na papasa ako. Sabi ko, halapat ganun. Sabi ko, parang hindi ko nararamdaman na papasa ako. Tapos during that night, you know what, inilabas ko yung aking reviewer, nilabas ko yung aking TOR, nilabas ko yung aking birth certificate, yung PSA birth certificate. Kaya sabi ko, pag lumabas yung application for retake, mag-a-apply kagad ako. So, May 23, nagpunta ako sa annex namin, habalang school. Kasi gusto ko magmuni-muni, gusto ko makapag-isa. Para pag lumabas yung result, hindi ko alam kung ano mararamdaman ko. Pahapon na, nasa waiting shed ako. Bigla nakita ko nagpa-pop up yung mga balita doon sa Facebook na congratulations, may result na sa elementary. Sabi ko, may result na sa elementary. Ano kaya? May result na din sa high school. So, ginawa ko, bumalik ako, nagbiyahe ako for 15 to 20 minutes, pabalik ng bahay ng Sipokot. Pagpasok sa school, may pa-training yung textbook head namin ng scholarship for electronics. Sabi ko, sir, sabi nyo ano sir, may result na. Sabi ko, may result na daw sir, kaso hindi ko pa nakikita kung pasado ako. Ang sabi lang nung textbook head, yun na yan sir, sure ka na yan, pasado ka na yan, sure na yan. Sabi ko, sana nga sir. Sabi ko doon, ate May, job ay pwedeng samahan mo ko sa office. Kasi ano yung computer. Tingnan ko yung result ko. Kailangan ko lang ng someone na makakasama sa office. Pag tingnan yung result. So, sumama sila sa akin. Nasa likod ko sila. While I am browsing, kinakabahan ako. Kasi letter B. So, kabado. Pababa ng pababa. Hanggang sa nakita ko yung pangalan ko. And that is so good. Sigawan yung mga estudyante na scholar na nasa likod ko. They are so very happy. Pero, you know what? Hindi ako nakapag-post nun. Nung nakapasa ako. Kasi yung barkada ko, hindi siya pumasa. Yung barkada ko nagbigay sa akin ng mga reviewer, nagbagay, kasi siya talaga yung nag-effort, pati yung nag-asikaso sa akin during file namin sa PRC, nag-asikaso mga requirements, nagbigay sa akin, nagsubok sa akin ng mga reviewer na nakuha niya kung saan niya kakilala. And then ako, wala. Yung libro lang talaga ng TL ang naitulong ko sa kanya. Hindi niya nga hiniram yun eh. As in, wala. As in, hindi siya pumasa. So ako nung parang, I'm a little bit guilty. Kaya hindi ko na i-post yung result ko. Yung parang may pangalan ka. Tapos ipapost mo na congratulations. Wala. Ang nasabi ko lang is thank you so much Lord. Yun. So, tapos nalala ko nun. Sabi ko, iba din pala. Yung parang may kanya-kanya talaga tayong time. Naging lucky charm ko talaga yung pagdadasal ni mama. Siguro nga during the time siguro pagkasama ko siya sa during nag-e-exam. Siyempre hindi mo siya nakakapag-pray ng rosary doon sa cafeteria kung saan siya naghihintay. But during that time, siguro pinakinggan ako ng Diyos kasi nga my mom is praying for me during my examination. So, same din, nag-exam si kapatid kong babae. Sabi ko, mag-pray ka ng rosary habang nag-exam si kapatid kong babae, which is first take din, pasado. Itong last naman yung kapatid kong lalaki, he take ATLE major, same din sa akin. Pero itong dalawang to, kapatid ko nag-review center, sabi ko yung pray ka ng rosary kasi mag-i-exam itong kapatid ko yung lalaki, same, pasado din. So, at the end of the day, ang pinakang lesson para sa akin is, alam ni Lord kung kailan ibibigay sa atin yung ipinipray natin. Ano po? At iba talaga pag magulang or especially kung nanay yung nagpipray para sa'yo. Kasi talagang pinakikinggan ni Lord.